pag-uusapan natin ngayon, walang iba kundi ang pagiging entertainer, no? Alright, so ikaw, ilang taon ka na bang entertainer? I think 8 years simula nung nagsimula ako as clown. Okay, okay. Hindi kasi ito, hindi lang usapang clown. Aha. Diba? Kumbaga, ito kasi, pangkalahatan. Diba? Kasi pag clown lang yung makaka-relate, diba? Ito naman kasi as entertainer, nagsimula ako bilang clown. Oo, So, yeah. habang tumagal yung panahon, nag-improve, natuto akong mag-decor, sound system, lights, magician, as host. So, marami sa loob ng 8 taon. Iba-iba. Pero marami ring worse na pangyayari pag entertainer ka eh. Marami. Marami, di ba? Like yung mga organizer, di ba? Isa yan, organizer, Cameraman, kapwa mo performer, video man, lahat yan. Minsan nga, sila pa yung mga kalaban mo eh. May mga Madalas. time na ganun, di ba? May na-experience ka na gano'n na parang nakaalitan mo sa isang venue. Maraming beses, Brad. Sino madalas? Organizer, kapwa mo performer, iba-iba kasi yan eh. Iba-iba, halos lahat, Brad, meron eh. Simulan natin sa organizer. Host ako nung oras na yon. So, MC ka sa isang event, Yes, ako yung master ceremony. Sasabihan pa naman ako ng organizer, Sir, sabihin mo, good afternoon. Hindi naman ako tanga. So ibig sabihin, tinuturo niya sa'yo yung gagawin mo, which is, yun naman talaga yung trabaho. Alam ko kung ano yung gagawin Bad ko trip yun. Bad trip yun. Tuturuan niya pa ako, bibigyan niya ako ng spill, 2 bond paper. Gusto niya i-spill ko yun on the spot. Walang rehearsal. So, hindi ko naman alam, mamaya, magkamali ako ng pronunciation sa pangalan. Hindi naman ako in-inform, di ba? So, hindi niya pwede dapat ipagdikdikan sa akin na gawin ko yun. Kasi meron kaming napag-usapan ng client. Kasi direct ako sa client, hindi naman ako pasok sa, niya eh. Hindi ka niya binook. Hindi. Client yung... Yeah. Then, meron na kaming usapan, nakapag-send na ako ng program through email kay client. Okay na kami. Tapos, pagdating sa venue, magsisimula na ako. 2 hours before the event, nasa venue na ako eh. Hindi niya ako kinausap. Nung nasa stage niya na ako, on the spot niya akong bibigyan ng bond paper na ito yung sabihin mo. So, dapat pala, meron kayong GC para doon kayo nag-uusap na kung anong magiging flow ng program. Kasi pag sinabing MC, Master of Ceremony, so wala na silang problema. Pero para turuan mo yung MC na ididikta mo lahat, nakaka-insulto yun sa isang MC. Hindi naman siya MC, organizer siya. Ano ba trabaho ng organizer? Mag-organize ng event. Siguraduhin nandun na lahat ng performer. Siguraduhin na nakasettle na yung food cart. Yun ang trabaho ng organizer. Hindi niya trabaho kung sabihin or magsabi ng spill sa host. Diba? Kasi, one time pa, bukod sa pagiging host, DJ. So, okay na kami ni client. So, ito, sound system naman yung nagka-problema kayo. Ako yung sound system. Tapos may performer. May performer. Okay. Brad, tama ba? Pihit yung sound system ko. Ginalaw lahat, pinihit. Ay, bastos. Bastos yun. Hindi niya dapat galawin yun. Number 1, di siya nagpaalam, nag-CR lang ako. Nakita ko pinipihit, kinausap ko siya, siya pa yung galit. Performer yun, sa magician, di ko nababanggatin ko sino. Nakakainis yun, Brad. Pwede mo akong kausapin, ano ba yung gusto mong gawin, anong music mo, kung gusto mo ikaw mag-music sa event mo, pwede naman eh. Connect ka sa Bluetooth, connect ka sa jack, mayroon naman eh. Pero para pihit-pihitin mo, tapos palitan mo yung ibang mga wire ko doon, hindi niya kakapatan. Hindi, tsaka pag nasira, sino mananagot? magbabayad ba siya? Itsura ng magician, walang pambayad yun. Wala naman kasi sa itsura yan. Saka yung sinasabi mo na program sa organizer, tama naman sila doon. Kasi organizer sila. Ang mali kasi doon, yung pakialaman, yung pagiging MC mo. Yun nga. Doon naman sa sound system, ang mali naman doon, yung pihit-pihitin, yung equipment mo. May mga binunot na wire. Yung performer. Di ba? Tapos may nililipat siya ibang wire, hindi nga pwede. Kasi hindi naman kanya yun, saka hindi niya makabisado yung sound system ko eh. Akin yun, so alam ko yun. Ito, meron pa mga pangyayari na pag performer ka, may kasabay kang performer, nauna ka dun sa performer na kasabay mo, gusto niya siya yung maunang sumalang. Kasi may lagari. Naniniga. Pero nakalagay sa program, huli siya. Huli siya. May lagari. Para sa akin, Brad, depende yan eh. Ako nakadepende ako dyan. Kung kakausapin mo naman maayos na, tol, okay lang ba ako mauna kasi may lagari ako eh. Wala naman problema kasi lumalagari din naman ako. Maangas yung dating. Maangas yung dating. Ako mauna, ganon? Hindi ako papayag. Sigan-siga, no? Tatagalan ko pa yung show ko. Di malate ka, di ko naman show yun eh. May pag-usap pa na maayos. Ang mali sa mga ganyang performer, alam mong alanganin yung oras mo, bakit ka pa tumanggap ng
magkadikit. May nabalitaan pa akong ganyan, Brad, eh. 30 minutes ang time difference. Tapos ang layo, south to north. Malayo masyado yun. Malayo. Parang pwede kung si Piccolo ka or si Goku. San Goku, no? Te-teleport ka lang. Kaso, di nangyayari sa totoong buhay yan. Hindi. Ang nangyayari sa totoong buhay, yung mga ganyang kapalpakan. Tapos, ngayon, pag nalit sila, ikaw sisisihin. Hindi kasi ako pinauna ni nang yan eh. Kung ako pinauna niya, aabot ako eh. Ipopost ka ngayon. So, kasalanan mo pa. Dapat kasi pag performer ka, no, sa lahat ng event, no, magician ka or MC ka, basta performer ka, kailangan talaga be professional. Oo. Alam mo yung susuotin mo, alam mo yung oras mo, tansya mo kung malilate ka ba o hindi. Pag may event ka kinabukasan, huwag ka muna magpuyat, huwag ka muna mag-inom. Pag may event ka kinabukasan, ngayong gabi pa lang, ayusin mo yung gamit mo. Tansyahin mo yung damit. Tapos gumising ka maaga para makaligo ka. Kasi ang daming performer na mukhang mabaho eh. Oo. Pagdating sa venue, naka-short, naka-chinelas. Tapos magtataka sila, ba't sila binastos ng kliyente? Ba't hindi sila pinapasok ng guard? Di ba? Oo, tama. Isa pa, minsan sa venue bilang isang performer, no, wag tayo lumayo sa usapan, no, bilang isang performer, minsan makakairingan mo rin yung gwardiya diyan. Oo. May mga pangyayaring gano'n. Meron. Nangyayari sa... Ikaw na-experience mo ba yung gano'n, Brad? Marami. Gwardiya, kasi karamihan ng mga gwardiya, no, hindi ko lang maintindihan. Karamihan sa kanila laging mainit ang ulo. Pero hindi ko naman nila lahat, no? Karamihan. May mga ibang guard naman na mabait yung approach. Sir, dito po. Yung iba, siga talaga eh. Dito kayo dumaan sa ano? May na-experience ako niyan. Tanong ako, bakit? Sino ka ba? Yun, medyo... Pero parang mall yun eh. Makati, parang Jazz Mall yata yun. May event ako sa Vikings. Pero parang dun yun eh. Na nagtanong ako. Kasi 10 a.m. yung start. Yung start ng event. Pagpasok ko, so dapat 8 a.m. or 9 a.m. kasi ayaw ko na late sa event eh. Magician ako ng araw na yun. Performer ka. Performer ako, di ba? So, ayaw niya akong papasukin. Sabi ko, sir, baka may RDU sa mga performer, mga talents, mga supplier, alam nila yung Magandang RDU. tanong yun, Ayos yung pagtatanong. Alam nila RDU. Tanong ko, sir, may RDU po ba kayo? Sabi niya, bakit ka nagtatanong RDU? Sino ka ba dito? Medyo, may tono yung ano. Kumalma ako, sir, ako po yung performer sa event nito, ito po yung venue, ito yung wala naman akong pakialam dyan eh. Diba, nakakainis. So, ginawa ko, tumawag ako sa client, then si client, nakipag-coordinate sa loob ng venue, ng Vikings, then saka ako naasikaso. Sa madaling salita, nagkaroon ng problema yung event. Kasi late na kami nakapasok eh. Kasalanan ng gwardiya. Wala kang ibang masisisi, Brad eh. Kasi, tingin ko, hindi naman ako nagkulang eh. Ako, pagdating naman sa ganyan, nilalawakan ko yung pangunawa ko. Baka itong gwardiya na to may problema sa pamilya. Diba? Baka itong guard na to napagalitan ng OIC. May mga ganong pangyayari. So, baka nakatulog. Iba-ibang sitwasyon yan eh. So, hindi mo masasabi, di ba? So, para sa akin, kung akong tatanungin mo, siguro lawakan mo na lang yung pangunawa mo. Actually, Brad, yung sinasabi mo lawakan yung pangunawa, hindi lang para sa guardian eh. Para sa lahat eh. Kung may nakairing ng janitor, caretaker ng venue, kapwa performer, lawakan mo na lang yung pangunawa mo. Bilang performer, pag may kliyente ka, na hindi ikaw ang nakuha, okay lang. Huwag kang magalit sa kliyente. Huwag kang magalit sa kliyente kasi choice naman ng kliyente. Halimbawa, 8 kayong kausap, hindi ka nakuha, tapos nabalitaan mo, yung tropa mo nakuha, huwag kang magalit sa tropa mo kasi kapwa mo performer yun eh. Hindi na kasi natin may iwasan ngayon, Brad, yung yung mga kliyenteng namamalengke. Hindi mo na maiiwasan yun. Kasi sobrang dami ng performer. Hindi lang magician, lahat. Kasi yung pinag-uusapan natin in general. Performer, talents, meron pang supplier. Di ba? So, kung saan sila makakamura, makaka-discount, yun ang which is, naman yun? Bilang mami kasi, di ba? May mga ganong mami na gusto namin makatipid eh. Hindi mo na maiiwasan yun. Kahit naman tayo, nagtitipid tayo eh. Kung saan tayo makakamura, di ba? Pero yung value na ibibigay mo doon sa... Yung quality, yun yung magiging pagkakaiba nyo. Doon ka magkakadiferensya. Kasi
Maraming performer may iba't ibang atake yan.